Panginoon, sige po, magkamayan po tayo. Lapitan po natin ang bawat isa. God bless. Pagpalain po natin ang ating mga kapatid. God bless, Mars. Morning po, God bless po sa ating lahat. Alam niyo po ba, kanina, ang ganda po ng awitan, ano po? Nakita niyo naman yung ating audio, ang ganda ng sound. Naranasan ko po kanina, nung umaawi tayo ng Worthy is the Lamb. Alam niyo po, inihihiyaw ko, yung, di ba? Talagang buong lakas, kinakanta ko yun. Para yung nararamdaman ko na negatibo ay mawala po sa biyaya ng Panginoon. At yun nga po, alam niyo po ba na yung kantahan kanina, ganda eh. Talagang worthy. Kahit hindi po kagandahan ng aking boses, talagang hinihiyaw ko. Ganun po pala. Tapos alam niyo po, bigla na lang tumulo yung luha ko. Opo, naramdaman ko yung banal na espiritu nung talagang nagkakantahan na humihiyaw na ako. Ang ganda-ganda. Talaga namang, at nung paglapit ko pati dun sa tech, pati siya'y naluluha. Nung kinausap ko siya, sabi ko, ito ang tutugtugin. Alam niyo po, yung mata niya ay parang mangiyak-ngiyak. Ito pong linggong ito, napakarami pong mga pagsubok na ating naranasan sa mga kapatiran. Ganoon daw po kapag tayo ay nananatili sa Panginoon. Alam niyo po, habang ikaw ay nananatili, habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, mararanasan po natin yung pagsubok. Sapagkat ang pagsunod sa Panginoon, hindi po madali. Napakahirap po. Kaya nga po kakaunti ang mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi nandyan ikaw ay bubulingin ang iyong kapwa. Nandyan na ikaw ay pinansyal, maghihirap ka. Ganyan po ang maglingkod sa Panginoon. Talagang itetest ka ng Panginoon. Sabi nga, ang ginto, di po ba? Idinadaan sa apoy upang malaman kung ito ay tunay na ginto. Ganoon po. Kaya ang ginagawa sa atin ng Panginoon, talaga namang andyan ang pagsubok. Ngunit minsan din po, ang kaaway, siya'y gumagawa sa atin ito. Bakit? Nagkukulang po tayo sa pananalangin lamang. Dapat tayo laging nananalangin sapagkat ang panalangin, ito po, yung mag-iingat sa atin. Ito yung poprotekta sa atin at sa gawa ng kaaway, ang panalangin. Kailangan kaya po, bilang mananampalataya na tumanggap kay Kristo, ang panalangin po, dapat hindi nawawala sa atin yan. Sapagkat ang panalangin, yan natin mararanasan ang katagumpayan. Dahil iyan yung covering natin. Ngayon, kapag ikaw ay kulang sa panalangin, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo binubulay-bulay ito. Alam niyo mga kapatid, babagsak ka. Pagdating ng pagsubok, sinasabi ko sa iyo, babagsak ka.
dahil may pagkukulang po tayo. Bilang po tayo ng mga tumanggap ng kapatawaran, ay para po tayong isang sanggol, hindi po ba? Kapag tayo ay tumanggap ng kapatawaran, tinanggap natin si Jesus Christ para tayong sanggol. Ang sanggol, hindi po ba? After ipanganak yan, aalagaan mo, aarugain mo yan, lahat ng magagandang bagay, ibibigay mo dyan. Sa paglaki niyan, mapalakas siya, hindi po ba? At sa tamang panahon, siya po ay maglilingkod sa pamilya, di po ba? Ganon din tayong mananampalataya. Tumanggap tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesus. Tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Tayo po ay pinalalago niya sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At para po sa pagdating ng tamang panahon, tayo po ay kanyang gagamitin. Kaya nga po, di po ba? Inaalagaan tayo ng Panginoon. Tataniman tayo ng magagandang balita, salita ng Diyos, itatanim sa ating mga puso yan. Titiligin yan hanggang sa lumago. Dahil alam ng Panginoon na ang dadaanan natin bilang mananampalataya ay napakahirap. Kaya pinatatatag po niya tayo. Kaya kung mga kapatid, kung may pagsubok man po tayong nararanasan ngayon, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Sapagkat yung pagsubok na yan, diyan mo makikita na hindi ka iiwan ng Panginoon. Diyan natin makikita na kasama natin siya. Bilang po tumanggap sa ating Panginoong Jesus, ganyan din po ang ating kalalagayan. Yan nga, tayo'y palalaguin, tataniman ng salita ng Diyos. Ayan, gaya po ng mga bata. Maliliit pa lang yan, tinataniman na ng salita ng Diyos. At patuloy na pinalalago yan ng Panginoon. Ang Panginoon po ang magpapalago dyan. Hindi po tayo. Wala tayong kakayanan para sila ay palaguin. Kundi ang Panginoon. Panalangin. Halimbawa po, itong sasabihin ko sa inyo. Kung tayo ay may pagkukulang sa Panginoon, ang pananalangin, ang madalas po nga ginagawa ng kaaway, alam niyo po ba, pamilya? Kasi kapag ka ang pamilya ay nasira, lalong-lalo na sa katatayan, iyan ang pundasyon ang tatay. Alam niyo po, gagawin ng kaaway dyan, tatargetin niya. Dahil kayo ay solid na naglilingkod sa Panginoon, anak hanggang sa asawa, isang pamilya kayo naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, tatargetin kayo ng kaaway. Nandyan na pababagsakin niya, halimbawa yung tatay, sapagkat siya yung pundasyon, na kapag alam niyo po, ang kaaway, napakatalino niya, mas matalino pa. Kaya dapat tayo nagdo-double time. Kaso ang nangyayari sa atin as Christians, ano tayo, petics? Kaya natatay tayo ng kaaway. Opo, bumabagsak tayo. Kasi si Satanas nga, double time Tapos tayo, tinutulugan natin. Sino ngayon ang mas malakas? Yun po, mga kapatid. Pamilya ang unang tatargetin ng kaaway sapagkat ang pamilya, kapag kayan ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Pansinin nyo, kayang-kaya niyang ihahalin tulad ko sa isang pader. Kayang-kaya ng isang buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon na iyan ay gibain within an hour. Pero kapag kaya isang tao lamang ang mananampalataya sa pamilya, pansinin nyo. Ikaw na tagapukpok para gibain yan. Ikaw na magdidirit.
Ilang araw mo tatapusin? Di ba? Ang tagal. Ang tagal ng gibain yan. Pero pag pamilya, sama-sama. Kaya ganun ang kaaway. Alam niya kung saan mahina. Kaya nga po minsan, talaga kami rin, hindi rin namin maiwasan yan na may pagtatalo po. Dahil, siyempre, tingnan mo nga kamay mo po, kung iyan ay pantay. Di po ba? Ang daliri mo nga, hindi pantay eh. Di ba? Hindi, iba-iba yan. Iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng pananaw. Di po ba? Kaya, may pagtatalo. Ngunit, sabi ko nga po, kapag tayo ay balot sa panalangin, tayo po ay makakapagtagumpay dyan sa ating daranasin na pagsubok. Sapagkat iyan nga po yung covering natin para magtagumpay. Ang ating pong title sa umagang ito, ang ating pong topic ay pag-unlad sa kabanalan. Ang teksto po natin ay Juan 14:26. Sabay-sabay nga po natin buksan ang Juan chapter 14 verse 26. Sige po ating basahin. Sabi po dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sige po, tayo yumuko at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Bagamat, Panginoon, sa simula pa lamang ng aming worship, Lord, may pagsubok na. Ngunit, Panginoon, hindi po siya patuloy na magtatagumpay ang kaaway sa gawain ito, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, narito kami na iyong mga ginagamit. Humihingi kami ng kababaang loob, Panginoon. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang kapurihan. Lord, bigyan mo po ako ng katalinuhan ng anointing, Panginoon, at ibaba mo po sa akin yung iyong kapahayagan sa umagang ito. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng maayos na pagsasalita. Tanging ang salita na ilalabas ng aking bibig, Panginoon, ito'y nagmula sa iyo, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. We speak victory, Panginoon, over the enemy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Sa ating pong binasa, makikita po natin, di ba, Trinity, iisang Diyos sa tatlong persona. Nandyan po ang Ama na umiibig sa atin. Ang Anak na nagligtas sa atin. At ang Espiritu na pumapagtubay at gumagabay sa bawat isa sa atin. Dito po makikita natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano. Ang banal na Espiritu po, sabi nga, siya ang gumagabay at nagtuturo upang lumago ang isang mananampalataya. Simula po kasi nung ating tanggapin ang Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, tinanggap po natin, iniwanan sa atin ang banal na Espiritu upang ito nga po ay pumatnubay at gumabay sa bawat isa sa atin. Ito din po ang nagpapaunlad sa relasyon natin sa Diyos at sa kapwa. Dahil kung wala kang banal na Espiritu, walang nananahan sa iyong banal na Espiritu, aba, malamang ang relasyon natin sa ating kapwa ay hindi maayos, lalong-lalo na sa Panginoon. Ngayon nga po, may pagkukulang. Ang isang tunay na tumanggap, tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus, ay kinakikitaan po ng bunga ng banal na Espiritu. Ito po yung mga tunay, ano po? Alam naman natin, mababasa natin sa Galatia 5, chapter 5 verses 22 hanggang 23. Ito po yung fruits of the Holy Spirit. Siyang po yan. Ngayon, yung mga tunay daw po na tumanggap sa Panginoong Jesus, ito yung makikitang bunga sa kanilang buhay. Unang-una po, yung pag-ibig. Kapag ka po
tayo ay may pag-ibig sa ating puso, di po ba hinahanap natin yung kabutihan ng ating kapwa? Hinahanap natin kung ano'y mas mabuti sa kanya. Hinahanap po natin yung hindi negatibo. Hinahanap natin kung ano'y positibo dun sa tao na yon. Yun po ay pag-ibig. Kayang-kaya nating mahalin ang ating kapwa. Kung tayo po ay pinamumuhayan ng banal na espiritu, kayang-kaya nating mahalin ang ating kapwa. Sabi niya, kahit pinakamahirap tanggapin itong taong ito. Pero dahil ikaw ay namumuhay na may pag-ibig sa iyong buhay, alam niyo po, kahit gaano siya kahirap, matatanggap mo siya, mapapatawad mo siya. Dahil ang naghahari sa iyo, yung pag-ibig na bumubukal sa puso ng Diyos. Pansinin niyo po, yung walang Kristo sa buhay. Makikita niyo walang pag-ibig sa kapwa. Hindi marunong maawa sa kalalagayan ng iba. Pangalawang bunga na dapat pong makita sa atin bilang mga tunay na tumanggap, yung kagalakan. Kagalakan po, ito yung tinutukoy dito. Ikaw ay nagagalak, hindi dahil sa mga pangyayari. Nagagalak po tayo sapagkat ang Panginoong Jesus na ating tinanggap ay ating nararanasan araw-araw sa ating mga buhay. Yan po yung joy na ibinibigay ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin, sa pagtanggap natin sa Kanya. Kasi yung kagalakan na nakabatay sa pangyayari, ano to kapag ikaw ay may problema, alam mong may gawain ka sa church, hindi mo nagagampanan kasi nakatutok tayo sa problema. Iyon po, yung ang kagalakan nakatutok sa pangyayari. Pero kung yung kagalakan mo nakatutok sa Panginoon, sabi sa'yo, kahit ikaw ay may problema, maglilipot ako na. Linggo bukas saksamba ako sa Panginoon. Diyos na, hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Bakit ako patatalo dito sa problema ko ngayon? Pupunta ako sa church. At least doon, gagaan ang aking nararamdaman. Kapayapaan, pangatlo po, na dapat nakikita daw po sa atin na tunay na tumanggap. Ito po, kasiyahan at pagkakaisa. Yung kapayapaan na dahil nga po tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Lord and Savior, alam niyo po, iyan yung tunay na kapayapaan. Hindi mo makikita ang kapayapaan sa kayamanan. Hindi mo makikita ang kapayapaan sa sanlibutan. Opo, totoo yan. Dahil ako naranasan ko rin po na ganyan, na hanapin ang kapayapaan sa sanlibutan. Pero alam niyo po, failure. Bumabalik din ako sa kalungkutan. Pero ang may Kristo sa buhay, may Kristo sa puso, alam niyo po yung kapayapaan na tunay. Dahil alam mo, nasa pangangalaga ka ng Panginoon, alam mo, payapang-payapa ka. Kahit ikaw ay wala, para sabihin ko sa inyo, ang pakiramdam mo, napakaayos. Ang pakiramdam mo, hindi ka nagwo-worry. Dahil alam mo, ito'y dadaanan mo lamang. Hindi ito mananatili. Kung kaya yung kapayapaan nandoon, napakasarap po. Iyan lamang, alam niyo po, iyan, maraming hindi ang nakakaunawa nitong bagay na ito. Akala nila kasi, kapag ikaw ay naging mananampalataya, tinanggap mo ang Panginoong Jesus, sasabihin sa'yo, kulto. Hindi sila naniniwala. Hinahanap nila ang kaligayahan sa labas. Hinahanap nila ang kaligayahan kung saan-saan, sa barkada, ganyan po. Ngunit, yung mga araw lamang nakasama mo sila,
doon ka masaya. Pero kapag ikaw ay natutulog na at nag-iisa sa iyong kwarto, tandaan mo kapatid, yung kalungkutan, nararamdaman mo pa rin. Unless na makilala mo ang Panginoong Jesus, matanggap mo siya sa iyong buhay. Magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan. Pang-apat po, na dapat nakikita sa mga tunay na mananampalataya, yung katiyagaan. Ito daw po yung pagiging matiisin. Sabi nga, long suffering. Kaya nga iba may nakita ko, long suffering. Sapagkat ang tunay na mananampalataya po, sabi ko nga kanina, dadaan yan sa napakatinding pagsubok na kailangan ikaw ay matyaga. Matiis mo yun, yung ibibigay sa iyong pagsubok. Matiis mo, ikaw ay mananatili sa Panginoon. Panglima, kabaitan. Ito po yung maawain at malambing. Bagsak ata ako sa malambing. Maawain, no po. Malambing, bagsak. Pero dahil po nasa Panginoon na nga po tayo, sabi ko sa inyo, dapat po nakikita sa atin yan. Babaguhin po natin. Mag-a-adjust po tayo. Pang-anim po, kabutihan. Ito po yung mapagbigay ka. Nararanasan mo yung pangangailangan ng ating kapwa. Kung ano man yung kanilang pagsubok na dinadaanan, nakikipahagi ka po doon sa kanyang nararamdaman. Nang sa gayon, mapagaan po kung ano man yung kanyang kabigatan. Pangpito, katapatan. Ito daw po yung tapat at mapapagkatiwalaan. Alam niyo po, sa maliit na bagay, dapat po maipakita natin na tayo napapagkatiwalaan doon sa maliit na bagay. Sapagkat kung tayo ay masubukan sa maliit na bagay lamang, paano pa tayo pagtitiwalaan sa malalaking mga bagay? Hindi po ba? Ang katapatan po, nagsisimula yan sa maliit. Hindi naman po agad malalaki. Pagtitiwalaan ka kapag ikaw ay nakitaan ng katapatan. Iyan po ay tanda ng tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus. Even kahit sa mga empleyado ng gobyerno karamihan, kung ang out po nila ay alas 5, mga nakapila na, 4:45 or 15, ayan, nakapila na sila sa bandy clock. Kasi pag bandi mo, mag-uuna-unahan na yan pauwi. Ganon po. Ang liit na bagay, pero nasusubukan tayo ng Panginoon. Iyan po yung kabanalan na tayo, alam niyo po, hindi man, wala mang nakakakita, dapat po nagagawa natin yun. Yung kabanalan. Walang nakakakita, ngunit dahil alam natin na ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, hindi po natin gagawin kahit walang nakakakita. Maging tapat po tayo sa ating pamumuhay. Kahinahunan. Pangwalo. Aray na naman, bagsak. Yan po. Yung kahinahunan daw po, iyan yung mapagpakumbaba. Ito dito po ako bumabagsak sa kahinahunan. Sapagkat, alam niyo po, hindi ko rin naman masasabing ako kung ganun ako magsalita, ako'y galit. Kasi po, ang kinalakihan kong pamilya, kahit nag-uusap po kami, parang galit, lalo tatay ko. Pag kinausap mo yan, parang galit. Kaya ganun po pala, yung culture. Halimbawa, yung kultura nyo sa pamilya, pag nag-uusap kayo, magkakatabi lang, naghihiyawan, parang mga galit. Habang lumalaki ka po pala, nadadala mo yun. Alam mo po, ganun. Kaya, ako po,
ginagawa kong maging sa tulong ng Panginoon, nais ko pong yung maging mahinahon. Pero alam niyo po, pag ako'y nagiging mahinahon, gaya ngayon, pag halimbawa sa preaching, pag ako po'y nagiging mahinahon, parang walang power po yung Word of God. Hindi, totoo po yan. Kaya, saka ang Word of God, talagang inaano yan. Yung kailangan bigyan mo ng buhay. Opo. Kaya yun nga po, sa bawat isa po sa atin, dapat nauunawaan natin yung kalalagayan, di po ba? Halimbawa, si Sister Mildred, nauunawaan natin kung ano yung kalalagayan niya, bakit tayo ganito, di po ba? Kasi ako nga titingnan mo, akala mo lagi akong galit, pero dahil nga po yun, yung kinalakihan ko, yung pamilya, magkakatabi lang kami, pero naghihiyawan. Kala mo mga bingi. Di ba ba? Ganyan. Kaya nga sabi ko, Panginoon, baguhin mo po ako, bigyan mo po ako ng kahinahunan. Pero pag alam niyo po, nararanasan ko maging mahinahon. Minsan gusto kong humiyaw. Hindi ko magawa. Para kung sinasakal ako, hindi, totoo po yan. Kasi hinihingi ko kahinahunan Kapag ka po gusto kong magalit, humiyaw, alam niyo po, hindi ako makahiyaw. Parang ang sakit ng lalamunan ko. Para po bang walang hangin na lumalabas. Ano po pala yun, sabi ko. At ito pa po, pagpipigil sa sarili, pangsyam. Ito daw po yung maayos na pag-uugali. Di po ba? Yung kahit galit na galit ka na, kailangan makangiti ka pa din. Galit na galit ka na, nakangiti. Di po ba? Ganon. Kaya nga minsan mapapansin nyo yung wala sa Panginoon, pansinin nyo. Kasi di ba, ang daming plastic. Ganon. Ngingiti. Alam niyo po, di po ba? Ganon. Pero tayo po bilang mga tumanggap sa Panginoon, kailangan po kakitaan tayo ng maayos na pag-uugali. Sa isang mananampalataya po, dapat hindi tayo nananatiling baby na ang laging kinakain, iniinom yung mga liquid. Kailangan po lumalago tayo. Lumalaki, tumatatag sa ating pananampalataya. Kasi karamihan nga po sa atin, sasabihin niya, tumanggap tayo sa Panginoon bilang ating Lord and Savior, pero yung paglago, hindi po nakikita sa atin. Para tayong baby pa rin. Gumagapang pa rin. 7 taon na, gumagapang pa rin. Saan ka nakakita ng ganun? Na baby na 7 taon na, gumagapang pa rin. Walang paglago, walang pagunlad. Tayo bilang mananampalataya, kailangan lumalago sa ating pananampalataya. Para po ito, maipamuhay po natin. Paano daw po ba natin malalaman na tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya? Una, pag-unlad sa kabanalan. Yan po. Diyan makikita na isang tunay na tumanggap na mumuhay sa kabanalan. Sabi po sa 1 Pedro 1:15. Sabi po dito. Sige nga po, pakibuksan po natin ang ating mga Biblia. Yan po. 1 Pedro 1:15. Sabi po dito, Pedro 1:15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Kita niyo po?
ang tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, iyan po ay banal. Ngayon, kung tayo ay kakakitaan ng mananampalataya na, alam niyo po, diyan tayo nabubutasan eh. Mananampalataya na ka, pero bakit ganun pa rin ang ginagawa? Di po ba? Kasi nga po, hindi, yung foundation natin na si Jesus Christ, hindi natin kilala. Hindi natin kilala. Kaya tayo hindi makapamuhay sa kabananan. Kaya po, yung kasalanan, nandoon pa rin po tayo. Akala natin yung ating tinanggap ay tao lamang. Na namatay sa krus, ipinako sa krus. Akala po natin ganun lamang. Ngunit, kung atin pong tututunan kung ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus, kung sino po siya, alam niyo po, matatakot tayong gumawa ng hindi kalooban ng Panginoon sapagkat ang Diyos po, ang Panginoon ay banal. Dapat po may nakakakita man o wala, namumuhay po tayo ayon sa salita ng Diyos. Dito po nga, hindi lang dito, napakarami ko na po napunta ng mga church. Alam niyo po, Sunday Christian, kapag ka Sunday lang, at saka banal. Pero paglabas na po, hindi makita sa kanya yung pamumuhay sa kabanalan. Sa opisina nga lang po eh, mga ano na to mga mananampalataya na. Pero sasabihin ko sa inyo, parang hindi mananampalataya. Kung magsalita, kung kumilos, napakalabong mananampalataya ito. Walang dalang banal na espiritu. Bakit? Alam niyo po, sa nakakita, mananampalataya ka na, bully ka pa. Diba? Mananampalataya na, nambubuli pa. Nakikiisa, nakikipag-compromise. Kung ano yung mali, nakikiisa siya doon. Pangalawa po, pag-unlad sa pagkilala sa Diyos. Atin pong basahin sa Ephesians chapter 1 verse 17. Sabi po dito, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Ito po, pag-unlad sa pagkilala sa Panginoon. Ito nga po, halimbawa kung saan ka inilagay ng Panginoon, bakit ko nasabi na para kang walang banal na espiritu? Sapagkat wala kang katapangan, mananampalataya ka na. Wala kang katapangan na salagin. Yung mga maling gawa, nakikiisa ka pa. Di po ba alam mo ng mali? Pero bakit nakikiisa ka pa sa kanila? Dapat po ang isang mananampalataya lumalago sa kalooban ng Panginoon. Alam niya dapat ang layunin ng Diyos kung bakit tayo ay tinawag. Sabi nga po, hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Tayo ang kanyang pinili. Tayo ang kanyang tinawag. Hinanap niya tayo. Hindi tayo, wag tayong maging mayabang na ako hinanap ng Panginoon. Mali ka dyan, kapatid. Walang naghahanap sa Panginoon. Totoo. Kung may naghahanap sa Panginoon, alam niyo po, dapat ang mundo natin. Dahil ang inam-inam, ano po, walang patayan, ganun. Pero hindi po, tayo ang hinahanap ng Panginoon. Minsan hinahanap nga tayo, nagtatago pa tayo eh. Di po ba? Parang si Jonah. Pangatlo, paglago sa pag-ibig sa kapwa. 1 Juan 3:16. Paglago sa pag-ibig sa kapwa. Sabi po dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig.
Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Yan po. Kung ang Panginoong Jesus, na hindi niya kasalanan, hindi naman siya dapat mamatay eh. Kasi wala naman siya kasalanan. Siya nga po ay banal. Napakalinis ng kanyang dugo. Walang pahid, dumi. Pero bakit po? Sa pagmamahal sa atin, kahit ayaw niya, ginawa pa rin po niya. Sayang lang kanina eh, yung ano dito eh. Gusto kong ipakita sa inyo eh, nang makapag-reflect po tayo. Una nang tumanggap ng pag-ibig, tayo po. Ngayon, kung ano yung ating tinanggap, dapat po, ibinibigay rin natin. Isinishare natin. Ano po ba yung tinanggap ng bawat isa sa atin? Di po ba pag-ibig? O ngayon po, dapat iyon po ang makita sa atin, ang pag-ibig na nagmula sa Panginoong Jesus. Iyan po kasi bumubukal yan. Mahirap gawin ng sa sarili mo lang yan. Let the Holy Spirit guide you. Paglago sa paglilingkod sa loob ng iglesia. Yan po. Efeso chapter 4 verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Tinawag po ako po halimbawa, tinawag ako ng Panginoon hindi para ako lamang ang mag-share ng salita ng Diyos. Hindi lamang ako po yung magbahagi ng aking tinanggap, kundi ang bawat isa po sa atin na tumanggap sa Panginoong Jesus. Ito po dapat yung paglago sa iglesia. Gayon din, yung ating pag-ugali, kailangan lumalago po tayo. At yung ating pagsasamahan dito sa loob ng iglesia, bilang mga tunay na tumanggap, dapat may unity. Hindi po tayo dapat watak-watak. Sabi ko nga po sa inyo, may sarili-sarili tayong mga pag-iisip, hindi tayo pare-pareho, kahit yung daliri nga natin, hindi pantay-pantayan. Ngunit, pagdating po sa loob ng iglesia, dapat po may unity tayo. Iisa lamang ang ating focus, ang Panginoon. Wala pong itataas na pangalan, walang sasambahin iba, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Iyan po yung unity dapat natin dito sa church. Hindi yung pagkakawatak-watak, may ibang ginagawa itong Team A, may ibang gagawin si Team B. Huwag po tayong ganon sa church. Kailangan po, meron tayong mga pagpapasakop. Sapagkat alam nyo, kapag walang pagpapasakop, sinasabi ko sa inyo, watak-watak. Halimbawa, kahit sabihin mong yung pastor na itinalaga ay hindi ganong matalino at mas matalino ka pa, pasakop ka pa rin. Pasakop ka pa rin. At ang mga itinalaga naman, huwag tayong maging parang sinasakal natin ang ating membro. Ano po, huwag tayong maging kung ano yung gusto natin. Hindi po. Bigyan din natin ng boses yung ating mga miyembro. Ito ba? Dito po may warning. Sa ating mga mananampalataya daw po, ang pagsunod sa Panginoong Jesus ay may mga balakid o hadlang sa paglago ng ating espiritual na buhay. Una po, unang hadlang, pagbabalik sa pagkakasala. 1 Juan 3:8. Sabi po dito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Praise God.
bilang po ba mananampalataya, tayo, alam natin mali. Tayo po ba'y pabalik-balik pa roon? Alam na natin mali, pabalik-balik pa tayo roon. Alam natin mali yung pagkudya sa kapwa. Patuloy pa natin ginagawa. Kung tunay po tayong tumanggap, dapat hindi ka na pabalik-balik sa kasalanan. Sapagkat sa ating pagkakasalang muli, alam niyo po ba, hindi sarili natin ang ating dinudungisan, sapagkat tayo dati ng madungis. Ang dinudungisan po natin ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Muli, atin pong inilalagay siyang muli sa kahihiyan. Kapag ka po tayo ay mananampalataya na balik-balik pa sa kasalanan. Pangalawang hadlang po, pagwawalang bahala sa salita ng Diyos. Alam na po natin kung ano yung sinasabi sa Biblia. Alam na natin yung kalooban ng Panginoon. Alam na natin ang katotohanan. Ngunit, ito po'y patuloy nating nilalabanan ayon sa ating kagustuhan, ayon sa ating mga sariling kaalaman. Alam na natin ang salita ng Diyos ay sabi nga sa Josue 1:8, huwag kaligtang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito po, halimbawa lang ito Sabi po sa atin, meditate on it, night and day. Ang salita po ng Diyos, dapat ating pinubulay-bulay araw-araw. Pero nakukulang po tayo, di ba? Alam na natin yun yung makabubuti para sa atin, pero hindi natin ginagawa. Yan, hadlang po yan sa paglago natin bilang mga mananampalataya. Alam na natin, may kaalaman na tayo, pero hindi po natin ipinapamuhay. Diba? Upang patuloy po tayong lumago, tayo ay dapat na magpatuloy. Una, sa pananalangin. Ayun nga po yung sinabi ko kanina, ito yung proteksyon natin. Kailangan bilang mananampalataya sa pananalangin, hindi tayo nagkukulang dyan. Kahit ano po yung ating nararanasan, magpuri tayo sa Panginoon, magpasalamat kahit ito man ay pagsubok, Alam niyo po, kahit nakakaranas po tayo ng pagsubok, ako naranasan ko yan Pero nagpuri ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat sapagkat yung pagsubok na ito ay naranasan namin. Salamat Panginoon sapagkat dito sa pagsubok na ito, makikita ko na hindi mo ako pababayaan. Alam niyo po, biglang lumuluwag yung iyong kalooban. Kasi naiibigay mo sa Panginoon nagtitiwala ka sa Kanya Pangalawa, pag-aaral sa salita ng Diyos. Ito po yung pagkilala sa Panginoon upang malaman ang kalooban ng Diyos. Kailangan po natin pagbulay-bulayan ng Kanyang salita. Sapagkat kung ang isang Kristiyano na hindi nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, saan kayo lumalakad? Sa sarili nyo, sa kakayanan nyo, hindi sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi nyo kasi alam yung kalooban ng Panginoon kapag hindi po kayo bulay-bulay ng salita ng Diyos, hindi nyo siya makikilala. Pangatlo, pakikinig sa mga ipinapahayag na salita ng Diyos. Sabi nga po, kapag wala tayong naririnig na salita ng Diyos, wala tayong pagsunod. Sabi nga, hear and obey. Kailangan makarinig ka ng salita ng Diyos at yung maririnig mo, susunod ka. Ngayon, kung wala kang naririnig, may susundin ka ba? Wala. Wala kang alam Ito po isang sakap din upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Pangapat, pakikisalamuha sa kapwa Kristiyano. Kapag ka po ba ang kasama natin ay kapwa natin Kristiyano, hindi po ba yung mga lalabas sa mga bibig niyan ay
God bless you, di ba? Ay, sister, yun po bang, alam mo, tayo pinagpala, mga ganyan eh. Yan po, pag humingi ka ng payo sa isang mananampalataya, guided yan. Guided yan ng katalinuhan mula sa Diyos. Pero humingi ka ng katalinuhan sa hindi mananampalataya, ay humingi ka ng payo sa hindi mananampalataya, alam niyo po, maaring mapahamak pa kayo sa kanyang payo. Kailangan po, hindi naman sa itinataas natin ang ating mga sarili, ano po, dahil tayo mananampalataya na dapat yung mga may pagsubok, sa atin lumapit. Hindi po ganon. Walang itinataas na pangalan po dito. Yung po bang pakikiisa natin sa mga mananampalataya? Alam niyo po ba, ito, pwede ka rin mapalago nito. Totoo yan, sapagkat kami may cell group, GC. Alam niyo po, siyempre mga mananampalataya nandun. Iba-ibang aspeto yung kanilang nakikita, guided by the Holy Spirit. Siyempre, ikaw, natututo ka rin sa kanila. Kaya po, ang samahan po natin ay yung mga mananampalataya at tayo ay maaayos pa. Yung buhay natin ay maaring maayos. Parang nga po noon may pagkakamali po ako noon mananampalataya na pero hindi pa marunong bigay ng payo, hindi marunong magturo. Alam niyo po ba, yung isang kapatiran, may sakit. Ngayon po, tinawagan po ako at kami pupunta sa albularyo. Sabi ko, sige, may kakilala ako. Di po ba? Sige, may kakilala ako. Sama tayo. Sabi naman niya, sige po, bukas. Kaya lang po, baka malaman ni pastor. Hindi malalaman ni pastor. alam niyo po siguro kinabukasan. Siyempre, gabi. Alam niyo po, tinext ako maaga. Siguro nangusap sa kanya, Panginoon. Sa akin din nangungusap, sabi ko. No po, hindi natin inaalaw yun. Hindi natin yung albularyo, hindi dapat eh. Nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, nangusap siguro Panginoon sa kanya ng gabi na yun. Alam niyo, nag-ano po siya, nag-text sa akin, sister, huwag na, hindi na, okay na ako. Kasi po, mamalaman ni pastor, yari kami dalawa. Ayun po, simula po nun, sabi ko, bilang mananampalataya, kailangan maayos tayong magpayo. Hindi po ganon. Alam nating mali. Mananampalataya ka na, pinayuhan mo pa ng mali yung kapwa mo. Panglima. Ayun pa, isang example dito sa pakikisalamuha sa kapwa Kristiyano. Sabi nga, kung yung kasama mo, kung iyan daw po ay 5 chismosa, sinamahan mo, pang-anim ka na. Opo, hindi, totoo po yan, pang-anim ka na. Iyan po, sa opisina lang, madalas ko makita ganyan. Ang bait, nung una kong makita yung tao na yon, ang bait-bait po eh. At talagang mahinahon, at saka hindi siya nagbibigay ng mga bad comments. Pero nung pong itong mga chismosa ay ginawang kainan yung kanyang table. At syempre, nandoon siya. Alam mo naman siya ay aalis doon sa table. Nadamay na. Opo, naging chismosa na rin po. Panglima, pagkahangad sa mga kaloob na espiritual. Paghahangad sa mga kaloob na espiritual. 1 Corinto 14:1. Sabi po dito, pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual. Lalong-lalo na ang nakapagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Di po ba? Dito po, bilang tumanggap tayo ng pag-ibig mula sa Diyos, sa makatuwid, itong pag-ibig po na ito na ating tinanggap ay ibabahagi din natin sa ating kapwa.
Nang sa gayon po, yung pag-ibig ng Panginoon, patuloy na dadalo yan sa buhay ng bawat isa. Nang marami po ang magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat wala po silang pagkaalam kung kaya tayo po'y ginagamit. Panganin, sa paggamit sa mga kaloob ng Espiritu. Ito po makikita natin sa 1 Pedro 4:10-11. Sabi po, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. Di po ba, kung babasahin natin ang 1 Corinto 12:27, dito po yung mga kaloob ng banal na Espiritu. Ano po? Apostol, propeta, mayroon po dyan guro, gumagawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagapangasiwa, at nagsasalita sa iba't ibang wika. Sa isang simbahan po, hindi maaring tayong lahat ay pastor. Hindi po pwedeng lahat tayo ay guro. Sabi nga tayo, nilikha ng Panginoon, may kanya-kanyang gamit sa atin. Kung ikaw ay apostol ka. Kung propeta ka, yung signs and wonder, ikaw yung gagamitin ng Panginoon sa loob ng church. At yung guro, ito, mahusay na tagapagturo ito sa loob ng church. Yung mga gumagawa ng himala, yan. Yung mga nagpapagaling ng may sakit, yung bang ilay hands mo lang yung tao, makakaramdam na agad ng kagalingan. Meron pong ganun, may gifts na ganun. Ayan, mga tagapangasiwa, yung bawat head. O kaya huwag niyo pong sabihin, ito lamang ang aking ginagawa, ang ako'y nagluluto. Hindi po. Kayo din po ay ginagamit ng Panginoon para dyan sa gawain na yan. Nagsasalita sa iba't ibang wika. Ito parang ano pa ako dito. Hindi ako yung gifts of yung sa tongues. Opo, yan. Parang hindi ko pa ito umaaring nagawa ko na ano ko na. Kaya lang, alam niyo po ba, sabi nga, sa baptist daw, baptist ba? Talagang required sa kanila to, na mag-tongues ka. At alam mo, kung niloloko mo sila, na kunyari, nakatanggap ka ng kaloob na ito. Alam nilang niloloko mo sila kasi meron pong marunong mag-interpret. May marunong mag-interpret ng sinasabi mo. Pangpito, pagiging masigasig sa paglilingkod sa iglesia. 2 Timothy 1:6. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Yun po, yung pag-lay hands. I-lay hands mo sila, ipanalangin mo sila, nakakaramdam sila ng kaginawahan. Pangwalo, sikaping mamuhay sa kabanalan. Katwiran, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuhan upang maging saksi sa pananampalataya. 1 Timoteo chapter 6, verse 1. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kahinahunan. Bilang pagtatapos po, bilang mga mananampalataya, dapat po nakikita sa atin ang bunga. Nakikita sa atin ang kabanalan. Ito po yung tatak ng isang umuunlad sa pananampalataya o yung isang growing Christians. Hindi po yung baby Christian. Baby Christian, tagal-tagal na, hanggang ngayon baby pa rin Walang paglago Ano po ba yung tatak ng isang umuunlad sa pananampalataya? Ito po ay ang pananatiling tapat, nagkakaisa at pagiging responsableng mga lingkod ng Diyos sa ating pagtupad sa ministeryong ipinagkakaloob sa atin. Sa anumang larangan, ang matured Christian po ay may kakayanang tumupad sa tungkulin.
ang mga matured Christian ay maligayang naglilingkod sa Diyos. Dahil alam nila na ito ang pinakamabuti. May tulad po sila sa isang ama na masayang nagtatrabaho para sa pamilya. O sa isang anak na masayang tumutupad sa kanyang tungkulin, maaring sa bahay o sa paaralan. Ganun po, lahat ng ginagawa natin may kagalakan. Bilang mga tunay na tumanggap, nawa ang ating pong pinag-aralan ngayon, ating maipamuhay. Bagamat mahirap po itong magawa, pero hindi nga po sa ating mga sarili yung kakayanan para magawa natin ito. Humingi po tayo ng patnubay at gabay ng Banal na Espiritu. Sapagkat ang Banal na Espiritu, ito nga po yung makapagpapatatag sa atin. Ang Banal na Espiritu, ito ang magpapatnubay para magawa po natin ang mga bagay na hindi po natin kayang gawin. Tanging siya lamang. Kaya po patuloy, alam nyo, ibigay natin sa Panginoon. Ibigay natin, patulong tayo sa Banal na Espiritu na magawa po natin ang kabanalan. Mga kapatid, ano po yung tumatak sa iyong mga puso sa ating mga pinag-aralan sa umagang ito? Magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat tayo may naririnig na mga pagtutuwid. Tayo may naririnig na kalakasan sa pamamagitan ng kanyang salita. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, yung pong kagalakan sa aming mga puso sa umagang ito, hindi po namin alam kung paano ito patitigilin, Panginoon. Sapagkat, Lord, anumang pagsubok ang aming nararanasan, anumang pagsubok ang aming dinaanan, Panginoon, kami po'y patuloy na nagtatagumpay, Panginoon. Patuloy po kaming tumatayo sa pamamagitan ng kalakasan na ipinibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, patuloy ka po namin pupurihin at sasambahin sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Turuan mo po kami, Banal na Espiritu, at gabayan kung ano po, Panginoon, ang kalooban ng aming Panginoon. Ama, narito po kami sa iyong harapan sa umagang ito. Mahirap po namin maganap ang kabanalan, hindi namin kayang gawin sa aming mga sarili lamang. Ngunit, Panginoon, kami po ay nagsusuko sa iyo. Humihingi kami sa Banal na Espiritu ng gabay upang kami magtagumpay sa aming gawain bilang Kristiyano, Panginoon. Lord, nais po namin sa aming mga buhay na makasunod po sa iyong salita. Ang tanging nais lamang po namin ay patatagin mo kami. Ang aming pananampalataya, Panginoon, ay sa iyo namin isasalig, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang buhay na aming tinanggap. Kung kaya, Panginoon, sa iyo kami mananampalataya. Lord, ang kabanalan nga po ay makita sa bawat isa na tunay na tumanggap sa iyo, Panginoon. At ito naman po, Panginoon, ay magmamanifest sa bawat isa. Maraming salamat po, Ama, sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagtugon mo, Panginoon, sa aming mga panalangin. Maraming salamat po sa mga panalangin na hindi mo pa tinutugon, Panginoon, sapagkat ang alam namin, naririnig mo kami. May tamang panahon lamang, Panginoon, para po sa iyo.
At hinahayaan po namin ang iyong kapangyarihan, ang siyang patuloy na kumilo sa bawat isa sa amin. Hinahayaan po namin na ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, sa buhay namin, ang kalooban mo po, ang naway siyang maganap. Ama, maraming salamat po. Hindi lalabas ang bawat isa sa pintuang ito nang wala silang daladalang pagpapala mula sa iyong salita. Dadalhin po nila, Panginoon, yung pong salitang kanilang narinig na kami po ay lalago at tatawagin na mga matured Christians, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Purihin ka at sambahin. Muli, ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo na po dumako sa pagkakaloob. Ang ating pong verse na ating babasahin sa Genesis 4:3. Sabi nga dito, dumating ang panahon na si Cain ay naghahandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nisiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ano ibig sabihin po ang mga magkakapatid? Kanya-kanya po tayong tungkulin sa buhay, kanya-kanya po tayong trabaho. Halimbawa po si Abel ay magsasaka, ay si Cain. Si Abel naman po ay tagapangalaga ng hayop. Kung sa rikta po na salita, ang produkto po din Cain ay bigas. Ang produkto naman ni Abel ay pagkain o ulam. Sa buhay po natin, mga Kristiyano, meron po tayong kanya-kanyang trabaho. Tulad nga po ako magtataho, na assuming ay magsusuka. Meron naman po construction, labor, o kaya karpintero. Ang isang gusali po hindi mabubuo kung wala itong mga tao ito. Kaya napakahalaga po yung ating tungkulin. May tungkulin tayo sa Diyos, yung pagbibigay. May tungkulin din tayo sa ibang tao. Mabubuo po ang gusali kung wala po mga labor. Mabubuo po ang isang bagay pag wala po ang manggagawa. Kaya nga po, napakabuti ng Diyos, kanya-kanya kaloob. Pero po dito po sa ating binasa, ang sabi po nga dito, nalulugod ang Diyos sa handog ni Abel. Hindi lang po kay Abel, kundi sa kanyang handog. Ibig sabihin po dalawa po. Yun nga po ang pinakamainam na bahagi ay handog ni Abel. Nakaraan nga po ng lockdown, nung bumili kami ng mag-asawa doon sa palengke, isang baboy po, nataga po pinag-agawan. Napakahirap po pala pag sarado ang palengke. Kaya nga po yung ating gampanin po sa bawat isa, napakahalaga din po. Una, sa Panginoon, nagbibigay tayo ng nga po, pinakamainam na bahagi. Doon po nasiyahan si Yahweh. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, napakabuti mo, Diyos. Ang bawat isa ay may tungkulin, pero nung araw po noon ay binaliwala ko ito, pero Diyos, napakahalaga pa rin ng libor, karpentero, o bawat gampanin ng Diyos. Tulad nga po doon sa LTO, nasabi po sa akin ng mga taga roon, Kuya, kung buti pumasok ka, kung wala ka, gutom na kami. Kaya napakabuti ang Diyos ng bawat trabaho, at ang po namin ang opisina, nagmamaniho ay napakahalaga. At ang mga construction boy, napakahalaga din po Diyos. Ama, napakahalaga po sa lahat ng bagay na sa iyong harapan. Nagkalooban kami ng kanyang trabaho. Pero Ama, nalulugod ka o Diyos sa bawat isa sa amin ng aming bibigay ay pinakamainam. Ama, patawarin mo ko o Diyos sa anumang aming pagkukulang o Diyos. Anumang aming pagkakasala. Ganoon, ikaw po ang mataas sa aming buhay sa bumughapon ito. Ang bawat isa po naman ng pasukan, patuloy magpalain, ingatan, ang mga mananahi, mga business na mga business po namin sa aming buhay, ang bawat isa o Diyos na nagtatrabaho, pagpalain nga po o Diyos, kaya nga po pinang mataas sa kanyang buhay, na ang bawat aming gagawin pinuha inyo kami ka na kanyang pupuli. Kaya napakabuti mo Diyos sa umaga ito. Ito po mataas sa aming buhay sa buong lahat.
maghapon po. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sinabi ng Diyos, naaangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, nasasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya. Ang sinabi ng Diyos, ang sinabi niya, kaya ako'y inilawanan. Lahat na pangako niya. Sinabi ng Diyos, naaangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, nasasagana ang buhay ko. Kaya ako'y nagsasaya. Ang sinabi ng Diyos, ang sinabi niya, kaya ako'y inilawanan. Lahat ng pangako niya. Pagkakulitas ang pagpapala. Sinabi ng Diyos na Amen. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Parang, birthday natin dalawa kami, nakapula po. Palit lang ako baka. O, yun daw, announcement. Sino po ang may birthday ng October na ba tayo? October 1. Yun, nakala ko November 1 na. October 1, ay October. Month of October, sino po ang may birthday? Sige po, hindi po kayo magkakaroon ng 2-story na na cake. Wala. Nako, hindi namin masusugod. Sino pa? Sino pa ang may birthday? Sister Elma. Birthday ba ni Sister Elma? Nagsisikreto ka sa amin, ha? Di bali, di man namin po tatanungin yung edad nyo eh. Yung birthday, yung araw lang po ng birthday nyo. Ayun po. Wala na po. Sino pa ba? Sa kusina po yung iba. Birthday. Di ba, papatatayo nila si Brother Bobby, proxy. Wala na po? Wala na. Sige po kayo. Papadala pa naman ako ng 5-story na. Nating. Yan. Isa lang po ba? Eh, kayo na lang po, Sister Mildred. Proxy. Sabi mo, nawala tuloy yung cake mo. Wala tuloy yung cake. Hindi po. Next week. Okay. Ipanalangin po natin sila. May kaarawan. Pwede po bang, Sister Gayin? Mas maano daw po pagka babae ang magpapray sa kapwa babae. Sige po, tayo po'y makipanalangin sa bless po natin yung celebrant po ng October. Si Sister Elma po, saka si Brad Francine po, representative lang po si Sister Mildred. Sige po, panalangin po natin sila. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy nga po, tinataas ka po namin sa buhay po ng mga magdiriwang po ng kaarawan sa buwan ng October. Panginoon, si Sister Elma po, si Brad Francine, Panginoon, Lord, we believe, O God, may dakilang lalunin na po sa bawat isa, Panginoon, na nagsiselebra sa buwan ng Oktubre, Panginoon. At nananampalataya po kami, Panginoon, patuloy niyo pong kasaganain ang kanilang buhay espiritual na may kabanalan, Panginoon.
patuloy na may banal na pagkatapos sa inyong Panginoon. At nananampalataya po kami, Panginoon, na mayroon akong purpose sa kanila na patuloy pang mabuhay ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon, sa mga bagay pa na ipapagawa niyo po sa kanila. We believe, O God, na patuloy po, Panginoon, makita po sa kanilang buhay ang isang buhay na may kabanalan, sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon, habang sila po naman ay nagpapagamit sa inyo na may katapatan, Panginoon. Lord God, i-bless mo nga po ang kanilang buhay mula po sa kanilang pisikal na kalalagayan. Patuloy na bigyan po sila ng magandang kalusugan. Pag-ingatan niyo po sila sa lahat ng kanilang ginagawa. At dalahin po namin, maging mabuting halimbawa po sila ng bawat pamilya na kanilang nire-represent, Panginoon, sa buhay na ito. Lord, we believe, O God, na patuloy nga po, Panginoon, makilala ka po nilang tunay habang sila po ay nag-grow in years, mag-grow din po sila spiritually, Panginoon, sa inyong presensya. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, maranasan po nila ang buhay na may kalayaan na isamba sa Espiritu at katotohanan. Yun nga, O Lord, ikinagagawin po namin sila sa isang buhay na ganap at kasiya-siya sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kung aming dalangin sa kanila sa pangalan po lamang na aming Panginoon Jesus. Amen. Next week yun, next week. Next week. Thank you for Lolo ko na. Tay, pakpatay na ako.